Bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inihain pong muli dyan sa may kamara. Kumuha pa tayo ng makaragdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Inihain nga muli ngayong araw ng mga petitioner ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos mabigo sa teknikalidad ang unang kaso noong 2025. Ang mga complainants sa reklamo ay pinangunahan ni Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas, dating Peace Secretary Jing Deles, Ramon Magsaysay Awardee 2025, Father Flavie Villanueva at iba pang leader mula sa sektor ng kabataan at civil society. Ayon kay D, nilinaw mismo ng Korte Suprema na hindi pinawalang sala si Duterte sa mga paratang, kaya't layo ng bagong reklamo na makuha ang pinal na paghatol sa mga alegasyon laban sa kanya. Binigyang diin naman ni Father Villanueva na ang kaso ay usaping moral at legal na pananagutan at patunay na walang opisyal ng gobyerno ang dapat maging lampas sa batas. Kabilang sa 5 articles of impeachment ang sinumpaang salaysay ng dating aide ng Vice President na si Ramil Madriaga na nagsasabing inutusan umano siya ni Duterte na maghatid ng malaking halaga ng confidential funds sa security aid nito. Inakusahan din ni Madriaga na pinondohan ng drug money at pondong may kaugnayan sa Pogo ang kampanya ni Duterte noong 2022. Samantala, muling inendorso ng Akbayan Party List ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon kay Representative Percy Sandanya, bahagi ito ng mas malawak na kampanya laban sa korupsyon at hindi palampasin ang umano'y pag-abuso sa pondo ng bayan. Anya, ang mga paratang gaya ng pagdoktor ng resibo at pamimigay ng cash gift sa DepEd ay maaring sintomas lamang ng mas malalim na katiwalian. Inendorso rin ang reklamo ni ML Party List Representative Leila de Lima na nanawagan ng mga naghain ng kaso sa Kongreso at sa publiko na ipagtanggol ang demokrasya at wakasan ang kultura ng impunity at iginiit na walang dinastiya o opisyal ang dapat pang maging higit sa batas. Sinimulan na rin ngayong araw ng House Committee on Justice ang pagdinig ng kaugnay ng impeachment complaint na inihain ngayong 20th Congress laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinalakay sa pagdinig ang dalawang reklamong impeachment. Ang unang inihain noong January 19 at itong January 30. Nilinaw ng komite ng impeachment ay isang espesyal na proseso na inilaan lamang para sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, gaya ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Constitutional Commission tulad ng COMELEC at Ombudsman at iba pang impeachable officers alinsunod sa Constitution. Pakinggan natin ang naging opening speech ni Representative Jervil Luistro, ang committee chairman ng House Justice Committee. Tungkol sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., pagtuunan po natin ng atensyon ang mga probisyon ng saligang batas na ito. Under our Constitution, an impeachment complaint may be filed by any citizen against any of the impeachable officers, provided that the complaint must be accompanied by a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives. Bilang bahagi ng pagdinig, binigyan ng indulgence sa mga miyembro ng naglahad muna ng background at konteksto bago pumasok sa formal na deliberasyon. Ayon sa komite, ang konstitusyon ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa pananagutan ng mga opisyal. Tinalakay rin ng komite ang kamalayan nito sa resolusyon ng Korte Suprema na nagkakaila sa motion for reconsideration ng inihain ng House of Representatives. Gayunman, nilinaw na sa puntong ito, hindi ito makakaapekto sa pagpapatuloy ng pagdinig ng resolusyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Representative Jet Nisay, ang endorser ng impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Tayo ay sumusunod at susunod sa bawat tamang prosesong idineklara ng batas. Unang-una, tiwala ako na ang impeachment complaint na aking inendorso ay sufficient in form. Batay sa ating rules, kaugnay sa pag-evaluate ng impeachment complaint, ang isang impeachment complaint para maging sufficient in form must be verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true
and correct of his personal knowledge or based on authentic records. This can also be checked sa page 13 ng nasabing complaint or sa verification page. Clearly, ang complaint na ito ay Pakinggan naman natin ang pahayag ni Representative Antonio Tino, ang endorser ng ikalawang impeachment laban kay Pangulong Marcos. Following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control corruption scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na Samantala, Bombo Genesis, nakitaan ng Justice Committee na sufficient inform ang dalawang inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ang una, itong inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Misay at ang pangalawa ay ang inendorso ng Makabayan Black lawmaker. So, napagdesisyonan na ito ay sufficient inform. Hindi pa napagdesisyonan kung ito ay sufficient in substance. So, patuloy ang pagtalakay ng komite ngayon dito sa Kamara, kaugnay nga dito sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula dito sa Kamara, yes, Bombo Jen. So dalawa pala sila na nakitaan na ng sufficiency inform kasi nauna yung ano kanina before tayo pumasok sa newscast, nauna yung kay Representative Nisay. Yung pangalawa, sufficient na rin inform. Yes, 34 congressman ang bumoto dito, Bombo Genesis. Okay. Yung sa una, parang overwhelming yung congressman 40. na bumoto doon sa unang impeachment complaint na inihain na in-endorse ni Representative Nisay. Dito naman sa Makabayan Black, 34 lawmakers ang bumoto pabor na may sufficient inform itong impeachment complaint laban sa Pangulo. So tatalakayin na lamang ngayon, Bombo Genesis, itong sufficient in substance. Kung may sufficient in substance ang nasabing impeachment complaint. Oo. So yan ang latest. Yes, Bombo Jen. 46 yung nauna Bomboan, ano? So yun nga sabi mo nga, overwhelming. Doon sa naunang report kanina Bomboan, yung pag-file ng impeachment complaint against VP Sara, tinanggap na ito officially ng House Secretary General. Yes, oo. Officially natanggap na ng House of Office ng Secretary General ang dalawang impeachment complaint. Yung una, inihain ng civil society, no, coalition ng civil society na inendorso ng Makabayan Black. Pangalawa, yung grupo ng Tindig Pilipinas na inendorso naman ng Akbayan Party List at ni ML Party List Representative Leila De Lima. So dalawang impeachment complaint yan, Bombo Genesis, na inihain kanina laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ng mga mambabatas na nagpo-file na ito ay bagong complaint pero may mga iba pa na nadagdagan. Hindi ito yung unang complaint na inihain na binasura nga ng Korte Suprema. Pero ngayon, ito ay bago pero may mga substance pa rin ng nakaraang impeachment, Bombo Genesis. So may mga nadagdagan lamang. Kabilang na yung pahayag ng kanyang dating aide ni BP Sara na si Madriaga na sinasabing yung kanyang pondo noong eleksyon ng 2022 ay mula sa Pogo, Bombo Genesis. Okay. Bombo, ever? With your question? Alright. Bomboan, tanungin ko lang, since nagsimula na itong deliberasyon sa impeachment complaints against the Vice President, inadapt ba ng House Committee on Justice yung mga rekomendasyon ng Korte Suprema dun sa naunang impeachment complaint against the Vice President?
Magkaibang mode kasi yung ginamit Bombo Everly, yung mode 2 na sinasabi kung saan hindi nadadaan sa House Committee on Justice, no, yung impeachment complaint ni VP Sara noong 2025, noong 90th Congress. No, ngayon ang ginagawa ngayon dito ng komite ay ang paggamit nila ng mode 1. No, ito yung pag-endorse muna, i-refer muna yung impeachment complaint sa Committee on Justice, and then ito ay ipapasa sa plenaryo. So ganito yung magkaiba kasi yung mode. So ang ginagamit nila ngayon itong mode 1. Alright. Since sakali man Bomboan na umusad nga itong impeachment complaint at makitaan ng sufficiency in form and substance itong mga impeachment complaints, meron na bang nabuong defense team ang Pangulo? Sa ngayon, tinanong natin yan, Bombo Everly, no, nung mag-press con si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinabi naman ni Castro sa atin na wala pang binubuong legal team ang Pangulo hinggil nga sa kanyang itong impeachment complaint. So abangan din natin yan at tatanungin natin ulit kay Yuse Castro kung meron na ba sa ngayon dahil nagsimula na ang pagtalakay ng deliberasyon ng impeachment complaint ng Pangulo dito nga sa House Committee on Justice. Alright. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.